Issue Kalusugan. Tampok na balita hinggil sa kalusugan ng mamamayan. Issue Kalusugan sa Health Check Plus. Nagbabalik ang Health Check Plus, Issue Kalusugan. Kasama pa rin natin ang Medical Officer 3 sa Quezon City Health Department, isang public health expert, Dr. Marlon Joselito Roberto F. Molano o Doc Biboy. Doc Biboy, pagpatuloy po natin ang ating usapan tungkol sa dengue, no? Saan po sa inyong pagkakaalam ang mga lugar na madalas maging area of focus or concern at laging posibleng pagpugaran ng mga lamok na carrier ng virus na sanhi ng dengue? Anything na na merong pamumugaran, anything na pwede mag-create ng habitat for lamok, pwedeng magkaroon ng dengue cases doon. Yun yung mga hotspots natin. Like for example, pocket communities na dikit-dikit yung bahay, tapos yung communities na yun, merong mga pampabigat ng bubong na nilalagay nila ng gulong, mga ganun. Yung mga pocket communities natin na madumi, hindi maayos yung pagkakaano ng basura, di ba? Tapos may mga na mga oil containers sa kapasok dun sa community na kasi nag-iipon sila para ibenta mga ganung communities. And also that is pwede rin po kasi sa schools. Sa schools po kasi may possibility po kasi na medyo nagkakaroon siguro ng medyo may konting tambakan sa likod ng school o sa tabi ng community nila, may mga tambakan ng mga gulong, mga ganun. Kasi nakita naman natin, 58% of the cases ng dengue natin sa Quezon City, school age. So we cannot really rule out the fact na baka hindi sila sa bahay na kagad, baka pwede sa eskwelahan kasi sila nakagat. Parang gano'n. And aside from that, pwede rin naman po kasi sa loob ng bahay talaga. Actually, yun yung pangit kasi pwede maging hotspot po yung loob ng bahay nyo. Like for example, sa baba ng sink, may tumutulong tubig or may naipon po kayong tubig. Tapos yung sink na yun open. Luksan yung pintuan, may pumasok na lamok, namugad yung lamok. Parang gano'n. It's not always outside the house. Sometimes it's also in the inside. Kaya we cannot really tell na hotspots na ito lang yung common na hotspots, kundi pwede rin po maging hotspot yung sarili nating household kung hindi rin tayo malinis sa loob natin ng household. Yun po pala yung Doc Biboy, no? Napaka-interesting no nabanggit ninyo na talagang hindi lang pala sa labas ng bahay, no? Pati sa loob ng bahay ay pwedeng pamugaran ng ating mga lumok na carrier ng dengue. So, nabanggit niyo din po ito, Doc Biboy, na a lot of our cases, 58% po ng kaso ninyo dyan sa Quezon City ay mga school-age children. Ano po ang inyong ano po ba ang mga wastong dapat gawin para sa mga batang pumapasok sa eskwela, hakbang po kontra dengue? Actually, may memorandum na from Schools Division's Office sa Quezon City na parang paano nire-require natin silang magkaroon ng self-protection measures sa mga bata na pumapasok sa eskwela natin na medyo matataas yung dengue cases. Like for example, pwede silang magsuot ng jacket, ng chaleco na mahahaba yung manggas, pwede silang mag-pants para or mahahaba yung socks para na hindi expose yung skin natin at hindi makagat ng lamok. Pwedeng gumamit ng mosquito emollients. And somehow we, the Quezon City Health Department, we go to schools para magkaroon ng dengue fora or magkaroon ng dengue forums. Sa mga bata, tinuturuan natin sila kung paano may iwasan. Saka tinuturuan natin sila paano magturo. Like for example, tinuturo natin na kapag may nakita kayo mga nakakalat sa eskwelahan nyo na containers tapos merong lamang tubig yung container, anong gagawin nyo? Mga ganun. So, kasi, dapat kasi as early as school age, natuturuan natin sila to have a better, healthier practice. And to have a better health practice. Kasi pag sinimulan na mas maaga, mas maganda yun kasi may instill sa kanila habang lumalaki. No? Pagdating nila ng teenager, medyo magiging health conscious sila para sa sarili. Which is okay yun.
Yun ang ginagawa natin currently ngayon para sa mga kabataan natin. Pero ang importante dyan, magagaling din sa magulang. Kasi ang magulang, siya rin talagang sinusunod ng bata. So, para sa mga mommies natin na nakikinig, sa mga daddies natin na nakikinig, always ensure na kung ano po yung tinuturo natin sa bata, ginagawa din natin sa sarili natin tahanan. Siyempre, tayo yung nagiging, tayo yung nagiging model para sa mga anak natin. So, kung sasabihin natin sa kanila na iwasan yung pagkagat ng lamok sa labas, siguro din po natin na yung bahay po natin mismo, walang pwede pamugaran ng lamok. Turuan din po natin sila para sa. Pero for the protection of your child sa eskwelahan, yun nga po, pwede po tayo magsuot ng self-protection measures para sa mga anak natin po. Pag jacket niyo po, pag chaleco niyo, pag yung mga manglas, long socks or knee socks, or kaya better get yung pantalon. Para Madami po pala tayong pwedeng gawin, no? Lalong-lalo na para sa ating mga school age na medyo tumataas ang mga kaso sa kanilang mga age group, Doc Biboy. So, Doc Biboy, nabanggit niyo din po ito kanina na importante yung participation ng ating community, no? Ano po ba ang dapat maging role ng ating mga health checkers dyan na nakikinig at nanonood? Ano-ano po yung mga pwede nating gawin para makatulong sa pag-iwas dito sa pagpapalaganap pa ng dengue? Oo, sa mga tagapakinig natin, maging dengue warrior po kayo sa sarili niyong komunidad. Kung meron po kayong nakita na mga pwedeng pamugaran po na lumok tulad ng mga gulong. Usually kasi, ewan ko ba, may mga nakikita pa rin ako sa mga streets natin dito sa Metro Manila, hindi lang sa Quezon City. May nakikita po ako na ginagawang reserbahan ng parking lot. yung gulong ginagawang lalagyan ng basurahan sa labas ng bahay para kasi yung gulong may forma, di ba? So doon nilalagay yung parang plastic. Ang problema po kasi yun, pwede pong mamugad yung mga lamok doon. So it's our sole responsibility as concerned citizens sa atin na tayo mismo umaksyon. Huwag nating antayin na aksyonan pa ng barangay yan. Kasi syempre, marami rin naman ginagawa ang barangay, hindi lang po sa cleanup drive. May mga ahensya pa sila na, may mga other works pa sila na kailangan na sigasuin. Pero syempre, we need to initiate search and destroy to our communities. Kung nakita po kayong ganyan, tapon nyo. May mga flower vase po na nakita nyo, punong-puno pa ng tubig, tapos hindi tapon nyo. Baliktarin nyo, i-dry nyo po yung mga containers na nakatiwangwang or itaob nyo para hindi pa magarat ng lamok. So, lagi po kayo maglilinis ng komunidad. Kasi nga po, kapag hindi po tayo naglilinis, maraming potential doon na maipunan ng mga plastic o kaya mga paper cups kung saan pwedeng pag umulan lang, umambon lang, tulad ka, meron ng tubig doon, 3 araw may kitikiti na yun. So, ano lang po talaga, it will start on ourselves. Hindi po lagi yung trabaho ng gobyerno para linisin ka. We need to be in control of our own health. Kung gusto niyo po maging healthy po kayo, siguraduhin yung healthy rin po yung mga environment. Huwag po nating laging sisihin yung mga kinauukulat. Kasi we can do it initiatively on ourselves, on our community. Pwede po yun. Mas maganda po yun kasi huwag po nating antayin pa yung mga aksyon na ganyan. Aksyonan na natin kung kaya naman natin. Madali lang naman po magtaob ng container. Okay? Madali lang naman din po magtanggal ng gulong. Pwede naman pong Yung ang alam ko, kay Ellie, tama pa? Ang gulong kasi, hindi yan usually kinukuha ng basurero. Parang may special collection ata kasi talaga kapag gulong yung sinasabi. Kaya sa Facebook post nga namin sa Quezon City, kung may nakitang mga ganitong gulong, pwede pong ipagbigay alam sa barangay para yung barangay mangolekta. Kasi yung barangay na magdi-dispose. Sila makikipag-coordinate sa USD. Kasi ang alam ko, hindi normal collection kasi ang old tires.
hindi pala basta-basta na itatapon, no? So maganda din po na makipag-coordinate sa ating mga barangay. Pero maganda yung mga nabanggit ni Doc Biboy, no, na mga ways and means na very practical. I'm sure Doc Biboy maraming nakarelate dyan at natamaan sa mga nasabi ninyo, no, na hindi na dapat tayo nag-aantay kung pwede tayong umaksyon ng sarili natin, no, na pwedeng gawa ng paraan by ourselves, pwede na natin gawin. Totoo nga naman po. Saka Teacher Elia, kwento ko lang. Pag may lumapit po sa bahay nyo, o sa komunidad nyo, kakato, magsispray lang po kami ng dengue. Kasi syempre, maaga yan, 6 a.m. Huwag yun naman po kayong maging masukit o kaya huwag yung itaboy yung mga sprayman natin. Kasi syempre, andun po sila for a specific reason. So, isa kasi sa mga interventions ng dengue, magsispray. Magkakaroon ng fogging or spraying operation para mapatay natin yung adult na lamok. Ang nangyayari kasi sa iba, kapag kumatok, pinapaalis pa nila, ayaw nilang papasukin, o kung ganun. Support po tayo ng fogging and spray. Kasi papatayin po natin yung mga adult na lamok. And potentially mga adult na lamok na yun is baka infected. Ganun po, support po kayo sa mga ganun. Nababanggit nyo nga po yan kanina, Doc Biboy, no, yung search and destroy, tsaka yung fogging na nababanggit ninyo kanina. Ano-ano pa po yung mga ways na ginagawa ng ating mga LGUs, no, particularly dyan sa inyo sa Quezon City, patungkol po sa dengue? Yung sinasabi natin na 5S. Ito na yung sinasabi natin 5S kontra dengue. So number 1 is search and destroy. Nasabi natin. Number 2 is seek self-protection measures, which is yung sinabi ko dun sa school age children, so na mahabang manggas or mosquito emollients. Pangatlo na emphasize din natin kanina sa first part would be seek early consultation. Kasi kailangan natin is early detection para may iwasan natin na lumala yung mga kaso ng dengue. Pang-apat is support fogging and spraying. Say yes lagi kapag nandyan si Kuya Sprayman. Say yes lagi kapag meron tayong mga healthcare workers. Kasi tutulong po sila para po sa yung mga adult na. At pang-lima, sustain hydration. Ibig sabihin po kapag may sakit, nag-abiso po kami na mag-hydrate o magbigay ng ORS. Sundin po, kailangan well-hydrated po tayo during merong sakit. At bukod sa support fogging, ginagawa din natin, kasi alam po, pero ang uso kasi is OV larvae trapping. Yung OV larvae trapping, baka meron po sa inyo, sa mga nakikinig, sa mga nanonood, may kumatok na po sa bahay nyo, may nagbigay na color black na canister, tapos may lawanik na color brown. Ang tawag po doon is OV larvae trapping. Ang ibig po sabihin yun is, sa loob po yun may tubig, pero may hinalo kaming chemical. Tapos merong lawanik. Kasi gusto ng lamok din may lawanik minsan. Parang mas nakaka-attract kasi siya. So, ilalagay natin yun. Pinaplant natin siya dun sa parte ng bahay, no? Sa parte ng komunidad. Kung saan medyo madilim, medyo malamig. Kasi yun yung mga gusto ng lamok. They prefer colder environments. Pag nilagay na natin yun, may potential, kapag merong lamok, nangitlog doon, namamatay po yung lamok, hindi na mag-grow yung mga lamok na yun. Bali, pag nangitlog po sila, hanggang itlog na lang sila. Yun yung purpose kasi nung chemical na nilagay ito. So, ginagawa natin siya para hindi na umusbong yung mga lamok. Tapos ginagawa din natin siya to test if effective ba yung naging spraying and fogging operation sa atin kamakailan. Parang gano'n. Kasi check natin kung meron pang available na lamok na adult na mangingitlog. Pero okay ba kasi hindi na magiging lamok yun. Hanggang itlog na lang siya. Saka binibilang namin kung mapapansin. Bibilangin namin ng OVLRV index o OLP index natin sa mga ganun bagay. Yun po pala, no? Ang dami po palang mga ginagawa din ng ating mga LGUs, no? Patungkol dyan sa ating dengue, no? So sa ating mga nakikinig at nanonood, suportahan po natin, lalong-lalo na kahit maaga na kumakatok sa ating mga tahanan, ang mga magsispray para mag-fog ay suportahan po natin yung mga initiatives na yan. Yes. So kung tatanungin niyo po kasi, bakit kasi Dok umaga? Ba't di na tanghali? Kasi po,
Ang mga lamok na dengue, na nagkikare ng dengue, yung Aedes aegypti, mas active po sila 2 to 3 hours before sunset and 2 to 3 hours before sunrise. So, kung mas active po sila na ganung oras na malamig, edi mas marami po natin sila mapapatay. Parang gano'n. Mas effective yung spraying and fogging natin kasi pagdating ng hapon, nagiging less active sila. Pero, ang Aedes aegypti, pwedeng buong araw kumagat sa'yo kung medyo cool yung environment. Pwede yun. Kasi may mga ibang certain lamok na pwedeng active pa rin sila kahit lunchtime kung malamig dun sa environment. Kung nga lang, yung pag-spraying and fogging, ginagawa talaga natin at 6 a.m. to 8 a.m. para mas effective pa yung interventions natin. Kaya pasensya na po. Kasi ganun po talaga. Mas epektibo pala, kaya ang mas maaga, no, Doc B-Boy, kaya pala maaga ang pagkatok ng mga nagsispray sa atin. Ngayon po ay naintindihan na namin. At tulad na nabanggit po ninyo, para sa atin din naman itong mga interventions na ito, no? So, sa ating mga nakikinig at nanonood, suportahan po natin itong mga initiatives na ito. Doc B-Boy, balikan lang natin. Alam ko marami na tayong nabanggit kanina na pag-iwas, no, ways para ma-address ito. Nabanggit na din natin at na-explain sa ating mga health checkers yung 5S na talaga namang pumupuksa dyan sa dengue na yan. Kami po ay curious, meron din po ba, dahil nabanggit ninyo na ito ay virus, meron po bang vaccine for dengue, Doc B-Boy? At kung meron man, ay available po ba ito sa Pilipinas? Yes. Merong dengue vaccine. Pero hindi pa siya FDA approved ng Philippines. Sa DFA natin hindi pa siya approved. So, hindi pa natin siya na-utilize ngayon. Pero, alam niyo naman na siguro yung nangyari 2018-2017, di ba? Regarding dun sa dengue vaccine. So, there are other brands that offers dengue vaccine which is available in our nearby countries. Singapore, Malaysia, available po siya. At meron po akong makakilala na pumunta lang doon para parang ganun. So, ang point po is, if there would be a vaccine here, kailangan din natin kung magiging approved po siya dito sa Pilipinas, so kailangan ng studies po sa inyo kung effective ba siya sa population po natin as Pinoys. Kasi yung mga studies po kasi na available this time, walang pasama ata na Philippine visit. Kaya siguro kailangan lang ng magandang study regarding these vaccines and kailangan din natin ng mas maganda or matinding health promotion para tumaas or maiwasan natin yung vaccine hesitancy. Napakaganda ng inyong mensahe, no, patungkol sa ating mga pag-iiwas sa dengue, kasama na yung vaccine kapag ito ay na-FDA approved na, Doc B-Boy. Doc B-Boy, napakabilis ng ating oras, no? Sana po ay muli namin kayong maimbitahan dito sa Health Check Plus, no? So, huling payo nyo po sa ating mga health checkers kontra dengue para lalo tayong maging wais laban sa dengue. Sa ating mga tagapakinig, sa ating mga health checkers, magandang araw po sa inyo lahat. Ako po si Doc B-Boy at sinasabi ko po sa inyo na ang dengue is a preventable disease. Iwasan po natin siya at nasisira po natin ang siklo ng pagpaparami ng mga lamok by following the 5S strategy. Una po is search and destroy. Sabihin po nito, lahat ng pwedeng pamugar na lamok, tatanggalin po natin. Pangalawa is seek self-protection measures, so pagsuot ng mga mahabang manggas at paggamit ng mga mosquito emollients para hindi po tayo napagatin. Pangatlo is kapag mayroong sintomas, you need to seek early consult. Kapag nag-seek early consult po kayo, mas maaga yung detection, mas makakatulong po ito para hindi lumala kung ano yung mga pwedeng maging kapansanan dulot ng dengue. Pang-apat po is kapag kumatok si sprayman, say yes man. So, support fogging po tayo in spraying sa ating community. At ang pinakauli is to sustain hydration. Kayang-kaya po natin iwasan ang dengue. Nararapat lang po talaga na may initiative po tayo
to clean our houses, to clean our environments, and to identify yung mga lugar kung saan pangit o pwedeng pamugaran po ng dengue. Kailangan natin sirain yung siklo ng kanilang pagkaparami. Tandaan niyo po, hindi pa po tag-ulan. January, February pa lang, pero mataas na po ang dengue cases kasi hindi po ibig sabihin na ang dengue is uso lang sa isang buwan. Ang dengue po is pwedeng manalasa sa buong taon, lalo na nasa tropical area po tayo dahil sa mga pasumput-sumput na ulan, saka dahil po sa mga pwedeng tayo mismo ang nag-create ng mosquito environments. Dahil pag nadidilig ng halaman, nagka-car wash, may tumutulong tubig sa aircon, mga tipong gano'n. Lagi lang po talaga tayong maging mapagmasid sa ating kapaligiran and be a dengue warrior. Maraming salamat po, Doc Marlon Joselito Roberto F. Molano. Doc B-Boy, salamat po sa inyo at sa inyong mga masisipag at maaasahang mga health professionals sa Quezon City Health Department. Sana po ay bisitahin niyo po kami muli dito sa Health Check Plus, ang programang pinagkakatiwalaan ng mga eksperto. Sa susunod na linggo, mga health checkers, atin pong pag-uusapan ang mga kalusugan ng ating mga kababaihan. Kung ang Pebrero ay Love Month, ang Marso naman ay Women's Month. Kaya mga kabaro, mga ineng, inay at impo, makinig sa mga susunod na episode ng Health Check Plus. Ngayong 2025 mga health checkers, tayo ay maging mapanuri. Mahalaga ang wastong impormasyon ukol sa kalusugan natin. Laging isipin na ang wasto at tamang impormasyong pangkalusugan ay check na check. Tandaan, ating pangalagaan ng ating kalusugan sapagkat ang kalusugan ay ating kayamanan. At huwag kalimutan batiin araw-araw ang ating minamahal. Be kind, be safe, and stay healthy. Ako po si Teacher Ellie Campos Banayat, dito sa programang pinagkakatiwalaan ng mga eksperto, ang Health Check Plus sa DZRH. Check na check! Issue Kalusugan. Tampok na balita hinggil sa kalusugan ng mamamayan. Issue Kalusugan sa Health Check Plus.